Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Gainsa sa probinsya ng Camarines Sur. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Gainsa. May butag sa atong mga kaigsunan niya sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsunan nga naa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 78 kabanata. Ang talata po ay 55. Itinaboy niyang lahat ang naroong namamayan. Pinaghati-hati niya ang lupaing naiwanan sa kanilang mga tolda. Ang Israel ay nanahan. Itinaboy niyang lahat ang naroong namamayan. Pinaghati-hati niya ang lupaing naiwanan. Itinaboy niyang lahat ang naroong namamayan. Pinaghati-hati niya ang lupaing naiwanan sa kanilang mga tolda. Ang Israel ay nanahan sa kanilang mga tolda. Ang Israel ay nanahan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat namin pagkakasala. At sa araw na ito, aming idinudulog sa iyo ang bayan ng Gainsa sa probinsya ng Camarines. Aming panalangin ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Gainsa nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang sa pangalan ni Jesus. At ang aming panalangin sa pangunguna ng Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Gainsa. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon niyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa aklat ng unang Samuel sa ika-25 kabanata. Ang talata po ay 4-8. Minsan, nabalita ni David na ginugupitan ni Nabal ang kanyang mga tupa. Pinapunta ni David sa Carmel ang 10 sa kanyang tauhan at ipinasabi ang ganito, "Sumainyo ang kapayapaan at sa buo ninyong sambayan. Nabalitaan naming ikaw ay nagugupit ng balahibo ng tupa. Ang mga pastol mo ay nakasama namin at hindi namin sila ginambala. Sa halip ay tinulungan namin sila at hindi naligalig sa buong panahon ng pagpapastol nila rito sa Carmel. Ito'y mapapatunayan nila sa inyo. Dahil dito, tanggapin mo ang aking mga tauhan at ipinakikiusap kong tulungan mo ako
bigyan mo ako ng anumang maibibigay mo para maihanda sa aming pista. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay tumutukoy doon sa pagpapapunta ni Haring David ng kanyang mga kawal doon po sa lugar ni na ni Nabal. Ano po? Ito po ay matapos na mabalitaan ng Haring David na nagugupit ng balahibo ng tupa ang mga katulong ni Nabal. At sinabi niya rito kung paanong tinulungan niya. Mga kapatid, kung para po sa atin, baliwala o ano ba naman yung ginawa ni Haring David, ni David, ano yung pangangailangan na kailangan niya pang ikwento, sabihin. Yun pong lugar kung saan nagtungo yung mga pastol ni Nabal ay ito po yung lugar kung saan ang Haring David, samantalang hindi pa po siya hari, nanatili kasama ng kanyang mga tauhan. At malayo po ito doon sa lugar ng Carmel kung saan tumutuloy si Nabal. At ito po yung naging dahilan kung bakit ang ginawa po ng sundalo na si David ay kasama yung kanyang mga tauhan, binantayan, sinamahan yung mga pastol. Ito po yung ipinapaliwanag ko kanina na kung para sa atin, baliwala ito kasi wala naman tayong makitang ano ba yung kahalagahan ng kanyang ginawa. Mga kapatid, hindi po pangkaraniwan yung mga lugar kung saan, nasa saan ang mga tauhan na nandito po sa ating kwento. At ang sinasabi po natin, maari na samantalang yung mga tauhan ni Nabal ay nasa lugar kung nasaan si Haring David. At may mga tulisan na nakakita sa kanila nang hindi sila binabantayan ng mga tauhan ni Haring David. Malamang po, hindi lang kinuha yung kanilang mga tupa, yung kanilang mga inaalagaan, na baka pati sila po, pinatay. So, ang sinasabi natin dito, napakahalaga nung ginampan ng papel ni David at nung kanyang mga tauhan upang bantayan at ingatan yung mga pastol at yung kanilang mga tupa. Ito po yung kadahilanan kung bakit pinapunta niya yung kanyang mga tauhan kay Nabal at sinabi na hindi namin ginambala ang iyong mga pastol, ang iyong mga tupa. Bagkus, sila pa hindi sila naligalig, kundi naging maayos. Tinulungan pa namin sila. At sa katapat, kumbaga, parang bilang bayad. Kagandahang loob, actually, hindi naman bayad yung hinihingi nila. Sabi niya, bigyan mo ako ng anumang maibibigay mo para maihanda sa aming pista. Alam niyo po, sa mga Israelita, hindi lang sa ating mga Pilipino mahalaga ang pista. At alam niyo po, bilang na bilang ang pagpipista ng mga Israelita. Sa atin po ang pagpipista sa Pilipinas ay sa pamamagitan ng mga santo, mga santa doon sa mga lugar kung nasa saan tayo. Pero
Ang pagpipista po ng mga Israelita kakaiba sa atin sapagkat sa kanilang pagpipista, wala silang ipinagdiriwang na kung sinong-sinong santo, kung sino-sinong santa. Isa lang ang kanilang ipinagdiriwang at walang iba kundi ito'y si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kaya mahalaga ang bawat pagdiriwang ng pista para sa Israel. Alam niyo po, sa isang pag-aaral, meron daw pong humigit kumulang ilang libong pista sa Pilipinas. Sobra po sa 365. Na ang sabi po nung isang pag-aaral, parang humigit kumulang 3 hanggang 5 pista kada araw ang nagaganap sa Pilipinas. Kasi po depende minsan kung anong barangay, eh, 'no, pero kung anong lugar, may pinagpipista sila. Pero alam niyo po mga kapatid, ang delikado dito sa ipinagpipista sa ating bayan, mga Diyos-Diyosan po ang ipinagpipista, hindi ang ating Panginoon. Isa pong napakasakit na katotohanan na imbis na yung lumikha ng langit at ng lupa, ang ipinagpipista yung mga santo ng palayan, santo ng mga kung ano-ano. Ano po, kaya alam niyo, inaangkin ng mga Diyos-Diyosan na ito yung mga inihahandog sa kanila. Ano po? Kaya kung sa tingin ng mga Diyos-Diyosan, "Aba, hindi sapat yung inyong inihandog sa akin." Ba, may karapatan po sila. Sila po ay nabibigyan ng karapatan at ng kapangyarihan para gumawa ng hindi nararapat dun sa mga bayan na kumikilala sa kanila. Ito po ang kadahilanan kung bakit sa ating pananalangin, ating idinudulog sa Panginoon ang iba't ibang bayan sa ating bansang Pilipinas. Ano po? At ang ating itinatatag, walang iba kundi ang altar ng ating Panginoong Hesukristo. Walang ibang altar. Sapagkat ang ating pananampalataya, ang altar ng ating Panginoong Hesukristo ang maitatag sa bawat bayan, makasisiguro tayo ng kanyang pagkilos ng may kapangyarihan. Tunay, ihahatid niya ang ating bayan sa lugar na itinalaga ng ating amang sumasalangit. Ano ngayon ang pagpapahalaga? Ano ngayon yung kahalagahan na ito ay ating tinatalakay, mga kapatid? Wala po tayong ibang marapat na ipagpista. Wala po tayong ibang altar na marapat na itayo, itatag sa ating mga bayan, sa ating mga buhay, sa ating mga pamilya, kundi ang altar ng ating Panginoong Hesukristo. At alam niyo, posible lang yan ating hihilingin sa ating Diyos na buhay na siya ang magtatag ng altar sa ating mga buhay. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapakumbaba. Humingi po kami ng tawad katulad po ng aming nabanggit sa mga altar na naitatag ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos. Ang aming panalangin mapawalang lahat ng kasunduan na ginawa ng hindi ayon sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. At ang aming hiling, Panginoon, sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, at sa aming
bayan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Maging dahilan kung bakit nadaloy ang kapayapaan, pag-ibig at tunay na pagsamba sa iyo. Lord, ito yung aming panalangin sa bayan ng Gainsa, sa probinsya ng Camarines. Dasal namin na ang katawan ng aming Panginoong Jesucristo sa bayan ng Gainsa ay magkaisa, magkaroon ng unawaan, tanggapin ang pag-ibig na nagmumula sa iyo. At tunay, sa pagkakaisang ito, magsimula ang pagtatatag ng Santong Espiritu ng altar para sa aming Panginoong Jesucristo sa bayan ng Gainsa. At ang aming pananampalataya, dadaloy ang fire of revival. Ikaw ang gigising sa mga espiritu ng mga mananampalataya upang ihatid ang mga nadidiliman sa landas ng kaliwanagan. Maraming salamat. Ang aming panalangin, bumaloy po ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po mga bayang ito ng may kapangyarihan. Ikaw po ang magkaunloob sa kanila ng kaunlaran. At hayaan mong dumaloy po ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Pahintulot mo po, Panginoon, ng pagkilos ng may kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu upang tunay maganap namin yung tawag mo sa amin bilang launching pad of the gospel, bilang missionaries in country, bilang America will shine the height of its glory. Gayun din ang tawag mo sa amin as the Son of Righteousness and the bringer of light to the rest of the world. Ang aming pong panalangin, Panginoon, tunay, kilusan mo po ng may kapangyarihan ang aming pamahalaan sa pangunguna ng aming President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Lord, itinatalaga namin sa iyo yung naganap na sunog sa DPWH Center sa Quezon City. Ang aming panalangin namang Diyos, anumang pagnanais, anumang kaisipan na burahin, sunugin, tanggalin yung mga ebidensya laban sa kasinungalingan ng mga nanlamang sa aming bayan sa pangalan ni Jesus. Inihiling namin, Panginoon, ikaw po bilang tapat na husgado, dasal namin na huwag mong hayaan na mapawalang sa mga kasinungalingang ito kung hindi tunay na maganap ang itinakda mo sa pangalan ni Jesus. Dasal din po namin, Panginoon, ang pagkilos sa aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines, Church Renewal, Asia Pacific Institute for International Studies. Lord, ikaw po ang magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito upang magtagumpay sila sa pagganap ng dakilang kalooban. Habang amin din pong idinudulog sa iyo yung mga bansa na aming tutunguin upang manalangin, Panginoon, ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, at Brunei. Dasal namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong Santong Espiritu sa mga pastor, manggagawa, iglesia naming makakanig, Lord, sinasalita namin ang kaluwalhatian, maging sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Lord, ikaw ang kumilos ng may kapangyarihan, lalo na, Panginoon, sa Japan, China, South Korea, North Korea, Russia, Brazil, at US. We declare the fire of revival sa mga bayan as we speak peace over Israel. Maraming salamat na ang tinugon nyo
at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo dudulog, lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, yan yung pong salitain kong basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and that with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sama-sama po nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.